Feng Shui po para sa ating mga wallet. Ito po ay gagawin natin ng January 3, January 14, at January 21. Kung hindi mo ito magagawa ng January 3, pwede mo pa itong gawin ng January 14 o ng January 21. Isa po ito sa mga wealth ritual na kailangan ng ating mga wallet, lalong-lalo na po kung kabilang kayo sa mga tao na palagi nilang pinupuno ang kanilang mga wallet, ngunit nauuwi ito sa pagkaubos o nade-drain po. Ultimo barya na ibibili nila na nakalagay sa wallet nila. So kapag ganyan ang wallet ninyo, kailangan po maglagay na kayo nito para po mapigil ang draining energies na nasa inyo. Ritual po na pwede natin gawin mamaya po habang tayo ay sumasalubong sa bagong taon. At tatalakayin ko na rin po ang comment ng isa nating manonood tungkol po sa horse image o horse statue. Saan nga ba dapat ilagay? At mga dapat tandaan po kung kayo ay mayroong horse sa tahanan ninyo. Ang horse po ay mayroong malakas na yang energies at maaari itong makapagbigay talaga ng pagbabago sa inyo. Kaya pinag-iingatan po ang paglalagay nito dahil kapag nailagay ito sa maling area, nagdudulot din po yan ng kamalasan sa taong naglagay nito. At titingnan nyo pong maigi yung horse na meron kayo. So tinalakay ko na po yan. Titingnan maigi bago ilagay sa tahanan. Dahil kung minsan, kung ano ang inilagay mo, yan ang makukuha mo. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Wealth ritual po para sa ating mga wallet, gamit po ang luck coins. Ito po ay isang uri ng coins na mayroong mantra o mayroong orasyon para lumaban sa mga malas na enerhiya. Ang mga syllable po na nakasulat sa luck coin ay magbibigay po ng proteksyon at aakit po ng swerte para sa gumagamit nito. Lalong-lalo na po kung madalas na ang mga wallet ninyo ay madalas na nauubusan ng laman or nade-drain ang mga wealth energies. O ano mga lagayan ninyo ng pera na palaging nasisimutan ng laman, maglagay po kayo ng luck coin para mapigil ang pagde-drain ng mga wealth energies ninyo na kung minsan po ay idinudulot yan ng mga inauspicious energies na dala ng flying star. Ang lahat ng zodiac sign ay tinatamaan po ng iba't ibang epekto ng flying star, ganon din ang tahanan. Kaya't kung mapapansin ninyo kahit anong puno ang gawin ninyo sa inyong wallet, nade-drain po ang laman or nauubos ang laman, ultimo coins ay naibibili. So sa paggawa po ng ritual na ito, kailangan bumili po kayo ng bagong wallet. Ngunit kung ang wallet ninyo ay kabibili nyo lang, okay na yan. Ilagay nyo na lang yung luck coin na mabibili ninyo. Mabibili nyo po ito sa online, murang-mura lang. Bago ninyo ito ilagay sa inyong wallet, pasikatan nyo saglit sa araw. So, hindi kailangang hugasan, pasikatan lang po. Lalong-lalo na kung yung mabibilihan ninyong online store ay nagke-cleanse, binibless po nila yan bago nila i-ship. Pwedeng pasikatan lang ng saglit sa araw para po ma-activate lang yung lock coin. So, hindi na kailangang basain pa. Lalo na kung yung lock coin ninyo ay nakabalot na. So, kung yan ay nakabalot naman, hindi na po yan kailangang basain. Pasikatan lang saglit para ma-activate po. Para maalis yung mga energies na maaaring nandyan, yung pagtatravel, para maalis lang po at pwede na yung ilagay sa wallet ninyo. Dapat po ninyong tandaan kapag gumagamit kayo ng lock coin, itatago nyo po yan sa compartment ng wallet ninyo. So, hindi po yung pagbukas ninyo sa wallet ninyo, makikita niyo kaagad yung pangontra ninyo or pampaswerte ninyo. Huwag po ganon. Dapat po nakatago. Ang lock coin po ay hindi lamang sa wallet inilalagay. Pwede pong ilagay yan sa anumang lalagyan ninyo ng pera.
So kung saan kayo naglalagay ng pera, anuman yung pinaglalagyan ninyo, pwede nyo pong ilagay ang lock coin dyan para po maproteksyonan yung lagayan ninyo ng pera or ang inyong mga wallet. At yung wallet po ng Mr. o Mrs. ay pwede rin po lagyan niya ng lock coin. At tandaan lang po mabuti na ang lock coin itatago po sa compartment ng ating mga wallet. At kung bago pa yung wallet ninyo, kabibili nyo lang, hindi nyo na po kailangan palitan yan. Okay na yan. Para lang po sa mga wallet na matagal na at lumang-luma na or meron ng mga damage, yung wallet ninyo, palitan nyo na po yan. Kasi yung mga damages po na nasa wallet ninyo, nagdudulot din po yan ng inauspicious energies. Para naman po sa comment ni ma'am, tungkol po sa kung saan dapat ilagay ang horse image o horse statue sa tahanan at mga pamamaraan po sa paggamit nito. Swerteng area po para sa ating mga horse image, lalo na kung sila ay grupo, south area. Ang paglalagay po sa south area ay magbibigay po ng swerte sa ating business at magdudulot yan ng fame at reputation or pagkakakilanlan ng ating negosyo. Maaari pong magdulot yan ng swerte. At kung ang horse mo po ay dalawa, horse image mo o statue ay dalawa lang sila, pwede po yan sa southwest area. So, hindi lamang po sa tahanan ilalagay, pwede po sa office. Hanapin mo lang po kung yan ay grupo, hanapin mo lang ang south area ng office mo. Pwede po yan. At mga pamamaraan po, o ilan lamang pong mga pamamaraan sa paggamit ng horse at mga dapat po tandaan. Kung nagnanais ka po ng good luck energies o swerte or ano mga iba't ibang uring oportunidad na maidudulot sa iyo ng paglalagay ng horse, pwede pong ilagay ang horse sa tahanan na nakaharap papasok. Para po pumapasok sa tahanan mo ang iba't ibang good luck energies. Ngunit kung feeling mo naman ikaw ay stuck or nagnanais ka nang magpalit ng karir o ng trabaho or nagnanais kang lumipat ng tahanan or nais mong mag-travel o nais mo ng pagbabago sa buhay mo, pwede kang maglagay ng horse papaharap sa labas. Pakatandaan mo lamang mabuti. Kung ilalagay mo ito sa harap, ito po ang ilan lamang sa mga enerhiya na maidudulot sa iyo. Maaari ito magdulot ng pagbabago sa karir mo or pagbabago ng trabaho, paglipat ng tahanan, o pagta-travel. So kung yan ang nais mong mangyari, feeling mo stuck ka, pwede mong ilagay yan papaharap sa labas. So kung nagnanais po kayo ng pagbabago, pwede pong ilagay ang horse image na nakaharap sa labas or nakatapat sa pinto or bintana. Ngunit kung hindi mo nais lumipat ng tahanan, hindi mo nais na magbago ng karir o trabaho, huwag mo pong iharap sa labas. Iharap mo po papasok. Mga dapat tandaan po sa paggamit ng horse image. Huwag niyo pong ilalagay sa kitchen, huwag niyo pong ilalagay sa bathroom, at huwag niyo pong ilalagay sa bedroom. Malakas po ang yang energies ng horse at huwag niyo pong ilalagay sa madidilim na area. Ilagay niyo po yan sa living room ninyo na kung saan madalas ang tao. Doon niyo po ilagay yan, yung madali siyang nakikita ng lahat. Doon niyo po ilagay yan para madaling makapasok sa tahanan ninyo ang mga good luck energies. Kaya kailangan po kung maglalagay kayo ng horse, tingnan niyo po yung mga area bago ninyo yan ilagay or kung meron na kayo niyan, pumili po kayo ng area na matao, madaling makita para mas madaling makapasok ang mga good luck energies sa inyo. So, ilan lamang po yan sa mga pamamaraan at pwede niyong gawin kung meron kayong horse statue. Tandaan nyo lamang po, kapag hinarap ninyo papalabas ang horse, iba't ibang energies ang maaaring maidulot nito sa inyo. Malaki ang maidudulot nitong good luck energies, lalong-lalo na kung ito ay nakalagay sa tamang area. Magdudulot po yan ng swerte sa ating negosyo at sa atin. At ritual po para sa bagong taon. So gawin natin ito mamaya habang nagaganap po ang New Year, gawin natin ito. Maaari ito magdulot ng business expansion para sa ating mga negosyo. Ito po ang dapat gawin, ang pagpapakulo po ng sinaing habang nagaganap ang
O habang sumasalubong tayo sa bagong taon, ay nagdudulot po ng swerte sa ating negosyo. Nagdudulot po ito ng paglago o business expansion. Kaya't kung nagnanais kayo ng paglago sa inyong negosyo, magsaing po kayo or magpakulo kayo ng sinaing habang nagaganap ang New Year. Ganon din po ang magsasabit ng grapes sa ating pintuan at ang paglalagay po ng 9 oranges sa wealth area natin or sa mga altar natin. Pwede po kayong maglagay ng 9 na peraso ng orange. Maging kiat-kiat man po yan, 9 na peraso lang po. Ilagay ninyo sa mangkok, ilagay sa wealth area, or ilagay ninyo sa altar ninyo. Nagdudulot din po yan ng swerte. At maglagay din po ng bawang po sa wealth area natin or sa ating mga altar. Buo po yung bawang, ilagay natin isang buo. At huwag po ninyong kakalimutan yung ating mga money plants na nasa loob. Lagyan nyo po yan ng 9 coins. Or anumang indoor plant na meron kayo, lagyan nyo po ng 9 coins. At pwede rin maglagay ng 9 coins sa bintana, natin sa loob po. Pwede maglagay sa gilid ng 9 coins sa lahat ng bintana ng ating tahanan. Swerte po yan. Ilan lamang po ito sa mga ritual na maaaring magdulot po ng swerte para sa atin. Kasabay po ng pagsalubong natin ng New Year. Happy New Year po sa ating lahat.